Linggo. Ito dapat naman yung sentro ng mensahe natin. Dapat ito yung maging sentro kasi ito yung sentro ng mensahe ng Biblia. Okay. May ilan lamang tayong lilinawin tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay pinamagatan ko, huwag kang lumayo sa totoong Ebanghelyo. Ang sabi po doon sa Huntington Post, ang kanyang report, sabi niya, merong isang Zimbabwean pastor na kinumpinsi niya yung kanyang kongregasyon na yung kanyang ballpen, yun ay holy pen, banal na ballpen, gano'n, na kung saan, pag ginamit mo ito sa exam, ay makakapasa ka. Conforme kung magkano ibabayad mo sa ballpen na ito. Ballpen na ito, binibenta ito ni Prophet Sam Huwe. Doon siya sa House of Grace International Church. Ang sabi niya sa kanyang kongregasyon ay mas malaki ang ibibili mo, babayad mo sa ballpen na ito, holy pen na ito, mas mataas ang chance mo na makapasa sa exam. Kasi ito ay inanoint na yung ballpen na ito. Kaya kanyang ballpen, nakakahalaga ng $1 hanggang $20. Kung magkano ibabayad mo, mas mataas ang makukuha mo sa exam. Yung kanyang pagkukumbinsi niya sa kanyang congregation. Kung saan ay ang kailangan mo lang ballpen, yung ballpen na inanoy, at sa pananampalataya, pasado ka na. Sabi sa congregation. Pasado ka na. Kahit anong exam ang kukuhan mo, pasado ka. Nangyari, may mga patutuon. Sabi ng isa, ginamit niya raw yung ballpen na yun. Taas kung nakuha niya sa exam. A-level ang kanya nakuha. Sabi niya. Isa naman, yung report, nakakulong. Sabi niya, bibili ako ng ballpen ito dito sa banal na tao ng Diyos na ito. Kasi parang anak ko makapasa. Kanyang kaunting kaalaman at sa ballpen ito, marahil makakapasa siya. Yung mga patutuwin. Yun yung tao, no? Mapagpapaniwala ng mga tao Parang ito yung team sa atin yung may religion din sa atin, yung bebenta ng panyo, ng itlog, yung panyo daw na yun ay business. Ikaw po, ano yung panyo binibenta na kung saan ito ay may anointing. Tao talagang paniwala, kaya nga pag naniniwala kasi, parang nagiging totoo sa iyo. Kahit na kung iisipin natin sa pating pag-iisip, ito'y kakatuwaan, hindi naman ganun kumilos ang Diyos. Hindi naman ganun kumilos ang Diyos. Hindi iyaanoin mo isang bagay bago ibebenta mo para magkapera ka. Hindi naman ganun ang tinuturo ng Bible, di ba? Pero maraming naniniwala sa ganun pangangaral ng Ebanghelyo. Maraming naniniwala. Naniniwala ang tao sa ganun. Kahit dito, doon sa unang siglo ng pangangaral nila Apostol Pablo, ay meron siyang dalawang kinakalaban dito maling Ebanghelyo Una, yung tinatawag na legalism. Yung legalism, nagugat ito sa Judaismo. Kung saan ang kanilang pinangahawakan ay yung pagpapawalang sala ng Diyos at yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan at hindi ito sa biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon naman nag-evolve lang sa New Testament, sa ating kapanahon, ganun pa rin ang mga tao. Legalista ang mga tao, maliligtas ka kung ikaw ay gagawa ng mabuti, sundin mo yung utos. Hanggang ngayon, ganun pa rin at
Hindi ito hindi nila matanggap na ito'y biyaya ng Diyos kaligtasan. Isang napakahalagang bagay. Hindi matanggap ng tao na ito'y ibibigay lang sa inyo ng Diyos gusto na paghirapan. Ito yung mga legalista. Pangalawa yung Gnosticism. Gnostic, ang central ideas niya, yung kanyang pinakagitnang idea, buod na idea, ay yung knowledge, yung karunungan daw, gnosis. Yung karunungan, o gnosis, ito raw yung makapagpupulot ng kaligtasan sa tao. At pinaniniwalaan nila na yung espiritu, ito yung mabuti. Yung laman, ito ay masama, ibig. Kaya nga hindi sila naniniwala na katawang tao si Kristo. Ito yung binabatin nila. Masama ang flesh, ang mabuti lang yung espiritu. Kaya ayaw nilang si Kristo, hindi siya nagkatawang tao. Tumanig lang siya doon sa taong tinatawag ng Kristo. Pero hindi talaga siya yun. So yung battle nila, no? Hanggang nag-evolve to, hanggang sa ating kapanan sa dalawang extreme. Yung isa yung asceticism. Kung saan ay ang kanilang paniniwala, masyadong dinidisiplina nila yung sarili. Dinideprive nila na lahat ng mga pleasure sa mundo ito. In the name of religion. Yung isa naman, another extreme, nag-evolve, yun naman hedonism. Yung hedonism naman, kanyang idea, minamaximize yung pleasure, miniminimize yung pain, yung pagniwala ng hedonism, sexual pleasure, lahat ng pleasure, yung pagkain, lahat ng pwede makapagbigay sa yung pleasure. Minamaximize nila yan, yun yung kanilang goal of life, na sila ay matamo nila yung lahat ng pleasure, at ma-minimize nila yung pain. Yun, nag-evolve yan sa dalawang extreme na katuruan. Ngayon, ito yung binabatem ni Pablo noon. Yung legalism at saka gnosticism. Okay. Ngayon, dito ay ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang nangyari o nangyayari sa isang tao pag ikaw ay naakit, napatagay doon sa maling ibanghelyo. Sabi nga, ito, wala naman talagang maling ibanghelyo Pero merong nagtuturo sa inyo ng ibang ibanghelyo. Meron lang isang tunay na ibanghelyo. Ngayon, ano ba ang nangyayari? Ang tao ay naakit, napatagay doon sa maling ibanghelyo. Una, sabi sa verse 6, ito ay pagtalikod, pag-abandona sa Diyos mismo. Maaaring kayo naniniwala sa Diyos. Pahas ng Judaismo, talagang sila basigasig sa Diyos. Pero, tinalikuran mo yung tunay na ebanghelyo, ito yung isang pagtalikod sa Diyos. Maaaring kayo naniniwala sa Diyos, naniniwala ka kay Kristo. Kristo yung tao lang sa iyo, si Kristo yung Diyos lang sa iyo. Maaaring naniniwala ka sa gano'n, pero tinalikuran mo yung tunay na ebanghelyo, ay tumatalikod ka sa Diyos. Kaya nga sabi dito, nagtataka na ako sabi ni Pablo. Nagtataka ako. Sabi niya, nagtataka ako kung bakit kayo dalilin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo na humaling agad sa ibang mabuting balita. So meaning, pag ikay na humaling sa ibang balita, sa ibang magandang balita, ito yung katumbas na ikay tumatalikod sa Diyos. Ikay tumalikod sa Diyos, ang sabi ni Pablo. Kasi umiba ka ng magandang balita, umiba ka ng paniniwala patungkol sa gospel ng ating Panginoon. Gospel kasi, literally, ang ibig sabihin nun, mabuting balita o magandang balita. Translation sa Tagalog ng mabuting balita o magandang balita. Okay, dito, ay ang emphasis ni Pablo, sabi niya, kayo ay tinawag ng Diyos
para kayo doon ay ilagay doon sa biyaya ni Kristo. Kanya ipansin, tinawag ng Diyos yung tao para siya ay mapunta doon sa biyaya ni Kristo. Ang sabi niya. Yun yung emphasis ni Pablo. Ngayon, ang sabi niya, ako ay namangha, bakit kayo ganun? Eto na kayo sa biyaya, na ipaliwanag na ipangaral na sa inyo, pero ang bilis ninyong maniwala sa ibang magandang balita. Ano yung tinutukoy niya dito? Ito yung paniniwala sa kautusan. Kasi yung mga Hudyo, kasi ibang mga convert, mga Hudyo, ay sila ay nananangan sa pagsunod sa kautusan. Yun yung kanilang katwiran Diba? Pag ikay nasunod mo yung kautusan, ayon sa Bible, sa lumang tipan, kayo gagawin matuwid ng Diyos. Pero wala namang nakasunod talaga sa kautusan, di ba? So yun yung kanilang paniwala, dapat sumunod ka sa kautusan, at ikaw ay magpa-circumcise, pa-circumcise, kasi yung circumcision ay covenant ito ni Abraham, na lahat ng kanya magiging lahi dapat i-circumcise. Ngayon, ay nangyari? Naniwala sila na sa pamamagitan pa rin ng kautusan, para ikay maging matuwid, kinakailangan pa rin nila magpa-circumcise para sila'y maging lipi ni Abraham. Ito nga yung dahilan, bakit bumaba si Kristo, di ba? Para hanggang tayo doon sa kautusan. Bumalik sila doon sa pagkalipi ng kautusan. Kaya sabi niya, tataka ako sa inyo, bakit pa kayo ganyan? Ang dali yung tumalikod sa tama. Sa maling ibanghelyo. Yung isa ay base sa gawa ng tao, yung biyaya, yung isa ay base sa gawa ng Panginoong Diyos, sa biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya, tignan natin ang mas malalim pa, mas himay-himay natin. Ang sabi, tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Okay. Ngayon, yung biyaya ni Kristo, okay. Ito'y tumutukoy sa Ebanghelyo, ayon dito. Tumutukoy sa Ebanghelyo, o sa Tagalog, o sa Gospel, Ebanghelyo, o mabuting balita. Okay. Ano ba yung mabuting balita? Ay, yung mabuting balita na tinutukoy ng Bible, particular, ay yung kamatayan, yung pagdidibig, at yung muling pagkabuhay ni Kristo. Yung particular na tinutukoy ng Ebanghelyo ayon sa salita ng Diyos. Okay. Ayon sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 to 4, mga kapatid, ngayon pinakikilala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Okay. Naligtas daw tayo sa pamamagitan ng mabuting balita. Okay. Ngayon, kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang pinangaral sa inyo, naligtas daw tayo sa pamamagitan ng mabuting balita. Kung matatag yung pinangahawakan, sabihin, matatag kayo doon, di kayo makarating ng ibang aral. Pupunta kayo doon sa aral na yun, maniniwala kayo, makarating kayo ibang aral dito, maniniwala kayo. At the same time, maniniwala rin kayo sa mabuting balita. Okay. Kung matatag kayo pinangahawakan ng mabuting balita, ay pinangaral sa inyo, maligtas kayo, sabi dito. Ang salitang pinangaral sa inyo, dahil kung hindi, walang kaguluhan ng inyong pananampalataya. Nonsense daw, pananampalataya ng isang tao. Pag ikaw hindi matatag sa panghahawakan sa mabuting balita, hindi malinaw sa isip ko yung mabuting balita. Okay, ano ba yung mabuting balita na ito? Ang sabi niya, sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang katuroan na tinanggap ko kay Kristo. Na tinanggap ko rin. Sabi niya, binigay ko rin sa inyo ang pinakamahalagang, sabi ni Pablo. Pero natin siya, pinakamahalagang kautusan. Ano ay pinakamahalagang aral, katuruan. Ano yung pinakamahalagang aral na yun? Ito yung mabuting balita. Sabi niya,
Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan daw ni Kristo ay dito, ito yung magandang balita, namatay siya para sa ating kasalanan ayon sa kautusan. Paliwanag sa'yo, bakit may ayon sa kautusan? Okay. Siya'y bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Okay, ayon sa kasulatan. Kaya namin ginawa ito para tayo palayain, di ba? Ibang sabi ng Bible, para tayo palayain. Ang mga nasa ilalim ng kautusan, ipalayain mo o magitan ng kanyang kamatayan. Okay. So, meaning, sabi, ito raw yung pinakamahalaga. Si Kristo'y namatay para bayaran yung ating kasalanan ayon sa kasulatan. Okay. So, ano ba yung kamatayan ni Kristo? Pinag-aralan namin doon mga malalakihan. Yung kamatayan ni Kristo, ito yung atonement. Ito yung satisfaction. Sinatisfy yung kanyang kamatayan, nasatisfy niya yung anger ng Panginoon, yung puot ng Diyos. Nawala yung puot ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Yung puot ng Diyos na dapat sa atin. Dahil nag-alay sa Kristo ng kanyang sarili, nawala na yun. Nasatisfy yun sa ginawa ni Kristo na pagbabayad ng ating mga kasalanan. Ito rin naman ay substitution. Imbis na ikaw na yung pahirapan, Kristo na ang nagpahingin na hirapan para bayaran ang kasalanan mo. Ito naman din ay ransom. Pag sinabing ransom, di ba may kinidnap, may babayaran ka para ba matubos mo. Ransom, pagtubos. Ito yung tinubos ka ng Panginoon sa kaparusahan ng iyong kasalanan. Yung kanyang kamatayan, ito yung nangyari. Ito yung kahalagahan nito. Ikaw ay wala na sa iyo puot ng Diyos. Dahil sa kanyang kamatayan. Ikaw ngayon, dapat ikaw magdusa, Kristo na. Nakuna niya yun. Yung kanyang kamatayan yan, pinagbayad para hindi ka na parusahan doon sa kasalanan mo. Ransom. Pinaniniwalaan mo ba yan ng matatag? Pangalawa, ang Ebanghelyo daw ay siya'y nalibing at muling nabuhay. Resurrection. Ano yun yung Ebanghelyo? Bakit? Kasi kung walang resurrection, kung hindi nabuhay muli si Kristo, para lang walang saysay yung kanyang pinag-aaral. Walang saysay yung Ebanghelyo. Para lamang isa siyang nagpakamartir na yung kanyang aral ay na-misunderstood lang ng mga tao. Hindi talaga siya makapagdudulot ng kaligtasan. Kung hindi siya muling nabuhay. Pero dahil siya muling nabuhay, pinaniniwalaan siya muling nabuhay, ang ibig sabihin nito ay ikaw muling bubuhay din. Lahat ng nanalig sa kanya bubuhay. May pag-asa ka. Yung lahat ng naniwala sa kanyang kamatayan na para sa atin muling bubuhayin. Na siya ngayon, kung naniniwala ka na siya ay muling binuhay, naniniwala ka na siya yung totoong Mesaya. Siya yung anak ng Diyos na nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos. Diba? At naniniwala ka na siya yung muling babalik para kunin na tayo dito. Alisin na tayo sa presensya ng kasalanan. Baguhin na lahat-lahat. Yun yung Ebanghelyo, dapat matatag mo pinaniniwalaan mo. Yun lamang dapat ang paniniwalaan mo. Wala ka nang ibang paniniwalaan pagdating sa kaligtasan ng tao. Ngayon, dito, ito yung kaligtasan. Sabi niya kung matatag kang naniniwala dito. Okay. Ngayon, sa verse 4 ng Galatia, ay pinaliwanag dito ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Ang sabi sa verse 4, Galatians chapter 1, verse 4, inialay ni Yesu Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo
sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Okay. Inialay doon ni Kristo, no? Sabi sa verse 4, ang kanyang sarili, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari sa sanlibutan ito. Okay. Take note yung mahango. Yung mahango daw, kaya niya inaalay daw yung kanyang sarili para hanguin daw tayo sa kasalanan naghahari sa sanlibutan ito. Kasalanan talaga sa sanlibutan. Ang naghahari sa sanlibutan ay kasalanan, sabi ni Pablo. Hindi naghahari dito eh. Ngayon, napatay si Kristo para hanguin ka doon sa kasalanan naghahari sa sanlibutan ito. Iwala, gano'n. Mahango. Ang ibig sabihin ng mahango, hindi ito yung deliverance sa presensya ng kasalanan. Hindi ito yung hahanguin ka, tatanggalin ka na doon sa presensya ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng paghango dito ay hinango ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Hinango ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano ang pagkakaiba? Iba yung nandiyan ka pa rin. Nandiyan ka pa rin sa mundo na pinag-aharian ng kasalanan. Ang hinango pa lang ng Diyos, yung kapangyarihan ng kasalanan yun. Ano ba yung kapangyarihan ng kasalanan na yun? Alipinin ka. Ano pa? Yung kaparusahan ng kasalanan. Kamatayan. Pagkabulit sa impyerno. Hinango ka doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ka na ibubulit sa impyerno. Hindi ka nahatulang maparusahan dahil sa kasalanan. Kasi naniwala ka na kay Kristo. Naniwala kang binayaran na ito ni Kristo doon sa krus. At yung kanyang pagbabayad na ito ay nasatisfy yung Diyos. Yung pagbabayad na ito para sa iyo yun. Instead na ikaw, Kristo na. Yung pagbabayad na ito ay binili ka na. Tinubos ka. Doon sa kaparusahan na dapat na mapasayo. Diba? Naniniwala ka dito. Yung kaligtasan. Hindi ka napaparusahan, kaya nga sabi ng Bible, hindi ka nakakatulang maparusahan. Naalala ko tuloy yung nakausap ko miyembro ni Soriano sa dagat. Parang gusto niya akong shirahan. Hando kami, nagmamasyal kami na Chorkill. Hinikitan ako, hinikitan ko. Pagabi, ang ganda ng pagkanig Diyos. Ang ganda ng kanyang approach. Yung pala parang natutunugan ko na parang gusto niya akong shirahan. Okay, kailangan talaga ang tao sundin niya lahat ng utos ng Diyos para maligtas ito. Ganun ba? Paano kung hindi mo lahat kasunod ang utos ng Diyos? Paano ka maligtas? Pero ba tao makakasunod sa utos ng Diyos na lahat ng utos ng Diyos ay pamatayan ng Diyos sa imperfection. Ay, sabi niya, dapat pagsikap pagsunod sa utos ng Diyos. Pinagigitan niya yun. Sabi niya, hindi. Dapat manampalataya ka kay Kristo. Sabi ng Bible, di ba? Diba? Manali ka kay Kristo. Kayo may buhay doon. Tao nakapako sa krus, nanali siya kay Kristo, may buhay siya doon. Oo, pero wala pang taong ligtas kayo. Wala pa rin ligtas kayo. Ang kaligtasan daw ay pagkatapos na nung paghukom. Yung turo sa'yo. Pagkatapos ng paghukom. Tama naman yun eh. Pagkatapos ng paghukom, huhukuman tayo ayon sa ating ginawa. Kaya ayaw niya tanggapin na ang kaligtasan, pananampalataya kay Kristo. Kailangan gumawa kasi huhukuman daw tayo ayon sa ating ginawa. Tama yun, sabi ko, huhukuman tayo ayon sa ating ginawa. Pag ikaw ay na kay Kristo na, sabi ko, sa iyo ang kaligtasan nagsimula after ng paghukom. Sabi sa niya, yung tayo nakapako sa krus, di pa baligtas yun? Di pa. Yung mga naga, di pa baligtas yun? Di pa. Pagkatapos ko, paghukom. Mali ka dyan. Sabi niya sa akin, malinaw ako. Mali. Ang kaligtasan, nag-uumpisa, nung manali ka kay Kristo. Diba? Sabi ng Romans chapter 8, 23-24, ligtas ka na ngayon. Ngunit ang kaligtasan nito ay magaganap, yung kapuspusan ito magaganap pagdating ni Kristo, di ba? Ito yung pag-asa mo.
na hinaharap. So, sabi ko, kaligtasan, nagsimula nung manalig ka kay Kristo. Pag nanalig ka kay Kristo, ligtas ka na, hindi ka nahatulang maparusahan. Sa paghukom, hindi ka nahatulang maparusahan. Reward na lang kung anong reward ang ibibigay sa iyo. Ayun yung aming pag-uusap. Ayaw niyang paniwalaan mo. Ayaw paniwalaan ng tao. Gusto ng tao kasi, paghirapan niya yung paligtasan, kung saan, hindi naman talaga niya kaya. Kaya nga bumaba si Kristo, di ba? Para yung hindi kaya natin iligtas sa rin natin. Si Kristo na ang gumawa. Ang gagawin na lang ay manalig ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. Ginawa para sa iyo. Yun yung Ebanghelyo eh. Manalig ka kay Kristo at sa Kanyang ginawa para sa iyo. Maniwala ka. At ikaw ay merong kaligtasan. Kaya dito, na-stress si Pablo di ba? Parang kaya kayo ganyan. Kaya dito na kayo sa biyaya, umalik kayo sa pagkaalipin, sa kautusan, na wala namang tao wala namang tao totally nakasunod talaga sa kautusan. Lumayo sila doon sa biyaya na kung saan ay yun yung tanging pakapagkapatawad sa kanilang mga kasalanan, mapag-aalis ng kanilang kasalanan. Bumalik sila sa pagkaalipin sa kautusan. Ngayon, ang malungkot na ikukumpara natin, yung malungkot na comparison. Sa buong mundo, mas marami ang naniniwala na ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa o ang pagsunod sa kautusan. Majority ng tao sa buong mundo mas naniniwala na ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa o ang pagsunod sa kautusan. Kesa yung naniniwala na ang kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos. Ayaw nilang panghawakan matibay yung sinasabi ng Bible sa Efeso 2, kayo'y naligtas, hindi dahil sa inyong mga gawa, ito'y biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa inyong mga gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya, upang walang sino man ang magmalaki sa Diyos, ayaw nilang panghawakan. Tayo na mga mananampalataya sa Ebanghelyo, naniniwala tayo na ito'y regalo ng Diyos, na ito'y ginawa ng Diyos para sa iyo. Tinupad niya yung buong kautusan upang ikay mahago doon, namatay siya para sa iyo. Ang gagawin na lang, lubos mong pagtitiwalaan si Kristo sa ginawa niya sa iyong kaligtasan. Lubos mo siyang pagtitiwalaan sa kanyang sinabi. Lubos mong isasalala yung bigat ng kaligtasan mo sa kanya. Ayaw ng tao ng ganun Nabigyan sila ng biyaya. Kung ang kaligtasan mo hindi biyaya, wala kang matatanggap na kaligtasan kahit ano gawin mo. Yun yung tinuturo ng Bible. Kung ang kaligtasan mo ay pinagpagalan mo, hindi kaligtasan yun. Ang tinuturo ng Bible na kaligtasan, ito ay biyaya. Binigay sa iyo ng Diyos. Kaya yung taong ligtas, natural, gagawa ka ng mabuti, pero hindi para maligtas. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ligtas ka lang. Kaya ka sumusunod sa utos ni Kristo kasi ligtas ka. Ligtas ka na. Hindi natin sinasabi ko huwag kang sumunod. Ang tunay na ligtas, na nanging sa Ebanghelyo ni Kristo, nakatanggap ng biyayang kaligtasan, sumusunod kay Kristo. Diba? Yung tinuturo ng Bible Pero dapat ikay ligtas muna para makasunod ka kay Kristo. Yun yung malungkot na comparison. Mas marami naniniwala sila sa Diyos, pero sa katotohanan, sila ay nakatalikod sa Diyos. Kasi ayaw nilang tanggapin yung biyaya na pinagkaloob ni Kristo. Yung pinaghirapan ni Kristo. Diba? Bakit pababa si Kristo? Parang hinahamak mo si Kristo niyan. Iniligtas ka ni Kristo, ayaw tanggapin yung kaligtasan pinagkaalog sa iyo. Nagpakahirap siya para iligtas ka. Bago gusto mo, iligtas mo sarili mo sa pamamagitan ng mabuting gawa.
Nilalain mo si Kristo niya, pinalikuran mo yung Diyos, di ba? Minamaliit mo si Kristo. Tinalikuran mo ang Diyos pag mali ang Ebanghelyo pinangahawakan mo. Pangalawa, ha? Pag ikaw ay naakit sa maling Ebanghelyo, tinanggap mo na totoo ang Ebanghelyo iba. Diba? Tinanggap mo na totoo ang Ebanghelyo iba. Kasi yung mga naakit dito, ang kanilang paniniwala, sila yung tama. Tama sila kasi tinanggap nila tama yun. Diba? Tinanggap mo, ang nangyari sa'yo, tinanggap mo na tama yung mali. Diba? Ang sabi sa verse 7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Okay. May naggugulo raw at nagsisikap, wala naman daw talagang ibang mabuting balita. Isa lang naman yung mabuting balita. Kaso nga lang, sabi niya, may naggugulo sa kanila at sisikap baguhin yung magandang balita na tinanggap agad nila. Diba? Okay. Anong dahilan? Bakit tinanggap nila? Meron daw may iba daw na naggugulo sa kanila. Kine-question yung validity ng pagiging apostol ni Pablo at yung Ebanghelyo na kanyang pinangangaral. Kine-question. Lalo yung mga magagaling sa kautusan, galing sa Judaismo. Kine-question nila yung authority ni Pablo at yung authenticity, yung pagiging totoo ng kanyang pinangangaral. Okay, nagugulo ng tao, di ba? Galing din naman sa Bible yung kanyang nasabi, sa Old Testament, kautusan. So, nagugulo ng tao. Okay. Doon sa mabuting balita, ngayon marami ang naakit. Doon sa maling aral, marami sa kanila. Napakadali. Ngayon, paano nila na palitan yung mabuting balita? Paano nila napalitan? Okay? Ngayon, isinulat ito ni Pablo doon sa hulihan, sa bandang hulihan ng kanyang, sa mga sumusunod na talata ng Galatia. Sabi dito, Galatia 3:3-5. Kahit na sa isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit magpatuloy ito. Kahit may ibang nagkukunwaring mananampalataya na nagtatangka ng gayon, hindi pilit si Tito na magpatuloy o magpasirkumsay. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyong tunay na kahulugan ng mabuting balita. Kahit isang saglit, hindi sila nagpailalim sa kanilang ipinapangaral, sa kanilang itinuturo upang maingatan ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ito'y biyaya. Yung kanilang pinipilit, ito'y dapat mong pagpagalan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagtupad sa kautusan. Sabi niya, mayroong pumasok sa kanila, nagmamanman, nagpipilit, na sila ay marahuyo, maati, doon sa baling aral. Okay. Doon sa Galatia chapter 5, sa mga nasa huling kabanata na to. Ang sabi, chapter 5:2-6, akong si Pablo nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, lahat ng taong patuloy ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Kaya nagsisikap maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos
Sabi niya, kung kayo nagsisikap sa pagsupat ng kautusan, yung pagtutuli kasama yun sa pagtupad sa kautusan eh. Para ka maging lahi ni Abraham. Kailangan patuli ng araw para isang katibayan na ikaw ilipin ni Abraham. Diba? Kahit yung mga alipin, tinutuli nila. Para may kabilang ka sa lipin ni Abraham. Dalawa, at saka yung pagtupad sa kautusan. Wala namang taong naging matuwid sa pagtupad ng kautusan, kaya bumaba sa Kristo. Ngayon, maraming tao na naiwan pa rin doon sa pagtupad. Paniniwala na ito yung nakapagdudulot ng katuwiran sa harapan ng Diyos. At ito, maraming mga mananampalataya sa Galacia na akin. Ang sabi niya, tinatalikuran niyo, binabaliwala niyo si Kristo. Pagbaliwala kay Kristo, yung sunod dito, pag ito ay pinangahawakan mo, ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng mabuting gawa mo o magagawa mo, binabaliwala mo si Kristo, isang, pagmamaliit kay Kristo eh. Kaya nga bumaba si Kristo para ito ay bigyan. Kagandahan ko ito ng Diyos, ang sabi. Kapag nagsikap maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahan loob ng Diyos. Ngunit kami, sa verse 5, ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang kudyok ng pag-ibig. Wala lang halaga yan. Kung ikaw may tuli o hindi tuli, walang halaga yung wala na yung pautusan, wala na yun. Hindi rin pagtupad sa kautusan, ang pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid ay pananampalataya kay Kristo. At ang mahalaga ay ang pananampalataya na nagbubunga ng mabuting gawa. Sabi niya, nagbubunga, nakikita sa mga gawang gudyok ng pag-ibig. Ibig sabihin ni Pablo, yung gawang mabuti, gudyok na ito ng pananampalataya, udyok ng pag-ibig, buhat sa pananampalataya. Hindi na ito sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Siguro nakuha natin yung sabihin ni Pablo. Sa mga Hudyo, sa mga Judaismo, magsikap pag gumawa ng mabuti. Ang biyaya ng Diyos na tinuturo sa atin, gumagawa ka pa rin ng mabuti, pero ang mahalaga yung pananampalataya mo na nag-uudyok sa iyo na gumawa ng mabuti. Hindi mismo yung paggawa mo ng mabuti. Dapat ka gumawa ng mabuti. Hindi naman natin sinasabing magpakasama ka, pagiging ng palataya. Hindi doon. Ang pananampalataya mo, nag-uudyok sa iyo, na gumawa ka ng mabuti. Okay. Ngayon, sa modern day natin, ito yung problema nila eh. Pero yung mga kultong pananampalataya, halos ganun pa rin naman. Pero sa atin mismo, sa loob ng Kristyanismo, sa ating loob ng maraming maling nagtuturo sa loob ng Kristyanismo. Huwag lang kayo pakialam sa mga kulto eh. Kasi ito yung paniniwala nila, gumawa ng mabuti, sumunod sa kautusan para maligtas. Ito yung binateng ni Pablo noon. Ngayon, sa modern days, sa loob ng ating Kristyanismo, sa loob ng ating grupo, ng mga tinatawag na born-again Christian, maraming mali. Maraming mali ang pinangahawakan ng tao. Katuruan. Okay. Ito yung kinuha ko doon sa 5 false gospel na sinulat ni Mark Ballinger. Okay. 4 lang yung yung aking sasabihin sa inyo. Mahalaga ito sa atin eh kasi apektado tayo dito. Gusto kong isa-isa ito. Unang-una, yung prosperity gospel. Yung balik-ibang nito. Yung prosperity gospel, ang claim nila, kung ikay
ikaw ay mananalig kay Kristo, pag titiwala mo sa Kristo, pamagitan ng pananalangin ay sinner's prayer. Ano yung sinner's prayer? Yung pagtanggap kay Kristo. Nag-pray ka ng pagtanggap yung sinner's prayer. O, kaya ay gumawa ka ng ilang gawa ng pananampalataya. Sabi sa iyo ng preacher sa pulpito, ay i-bless ka ng Panginoong Diyos sa mundong ito, sa buong panahon ng iyong buhay, ng lahat ng material blessing, ng kalusugan, na lahat ng pinapangarap mo, tatanggapin mo si Kristo. Mananalahin ka ng pagtanggap, i-confess mo ang pananampalataya mo, lahat ng material blessing, lahat ng blessing mapapasin. Common verse nila, yung Matthew, yung kanilang misinterpretation of verse, Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y makakatanggap. Humanap kayo, makakasanggap kayo, tanggap, etc. Yung Romans 8:28, all things work together for good, diba? Alam natin. O kaya yung Malakay 3:10, pag nagtalaw ka, hindi ka nasusumpay ng Diyos. Sabihin nila yun. At lahat pa ng mga blessing, Bible blessing, na itinuturo ng Bible. Okay. Sabi pa nila, pag nagtiwala ka sa Diyos, ibinigay mo ang pera mo, nag-operate ka ng malaki, mas malaki ang blessing. Mas malaking giving, mas malaki ang pananampalataya mo. Hindi naman natin kinukunto na ang pagkakalo. Tama naman ang kalon ka sa Diyos. Tama naman yun. Yan yung paliwanag. Totoo naman, ang Bible, nangako na tayo bless. Blessing ng Panginoon Bless tayo ng Panginoon. Nagkakalon tayo. Ayon sa ating puso. Ayon sa pasya ng ating puso. Pero may blessing ng Panginoon. Yung talagang blessing na tinutukoy sa Bible, nakaakiba ng Ebanghelyo ay yung napanakuli yung relasyon mo sa Diyos. Nasa prosperity gospel Ang daming patotoo. Bago sa huli noon, aakitin kang magkaloob ng mas malaki. Aakitin kang magkaloob ng mas malaki. Para ko noon, ikaw ay magpapalain ko. Alam niyo ba, wala nang ihigit sa pagpapala na restore yung relasyon ko sa Diyos. Yung blessing ng Ebanghelyo. Hindi ka nahahapulang maparusahan. May blessing ng Panginoon, pero exaggerated yung kanila. Exaggerated. Niloloko yung mga tao para magkaloob ng mas marami sa ating Panginoon. Pangalawa, the Suffer for Success Gospel. Kailangan mo maghirap para ikaw ay magtagumpay. Anong turo nito? Kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap para kay Kristo. Huwag kang tatalikod kay Kristo sa panahon ng trial, sa panahon ng madilim, ang iyong mundo. Mapuloy kang sumunod kay Kristo kahit pinipersecute ka. Kung pagka ngayon, ikaw ay pararangalan ng Diyos, tataas ng Diyos, at magkakaroon ka ng spiritual power, magtatagumpay ang iyong ministry. Kanilang mantra, paulit-ulit nila sinasabi, suffering for Jesus. Suffering for Jesus. Parang magic yung salita nito. Suffering for Jesus. Parang magic ito, pag nag-suffer ka, ang katumbas nito ay success. Sabi na, walang bagay na matatanggap ka na napakadali. Kailangan mong paghirapan. Ang mga verse nila, yung paghihirap ni Pablo, Corinto 11. Hirap si Pablo, si Daniel sa Lions Den, si Sadrach, Meshach, Abednego, lahat ng mga paghihirap na resulta ay merong deliverance, Okay? Pinomotivate nila yung tao.
Kailangan mong maghirap para sa mga susunod. Totoo naman yan, pagsunod natin kay Kristo, mahirap talaga. Pero hindi ito yung dahilan para ikaw ay magkaroon ng success sa iyong buhay. Hindi yung ikaw ay magpapasting ng napakaraming araw. Ito yung kanilang gawain. Ha? Magpe-pray ng ilang araw, magpe-pray ka ng ilang araw, at iba pang mga bagay na ginagawa nila na sobra-sobra para daw matanggap nila yung biyaya ng Diyos. Hindi gano'n. Biyaya ng Diyos. Biyaya nga yan eh. Pusang pinagkakalog sa iyo ng Diyos yan. Walang taong deserving sa kapangyarihan o biyaya ng Diyos. Kaya binibigay sa atin ng Diyos yan ng pusa pag tayo nagmamature na, di ba? Iintay na Diyos tayo magmature eh. Mahirap talaga sumunod kay Kristo. Pero ang pagtatagumpay, hindi dahil sa naghirap ka, kundi dahil ito yung niloob ng Diyos sa iyo. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. Hindi ka deserving. Kahit anong paghihirap na ginawa mo, hindi ka deserving. Ang paghihirap na yan. Diba? Sinabi mo tayo maghihirap sa pagkakas. Ang sinasabi ko yung extreme na paniniwala dapat silang maghihirap para sila yung pagpalain. Yung poverty gospel, halos parehas ito ng suffer for success gospel. Yung poverty gospel naman ay kailangan mo mag-suffer ng persecution, lahat ng pain, emphasis dito, na para talagang ikaw ay umusunod sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ito, ang kaibahan nga lang, yung mga earthly goods, sa kanila ito yung masama. Lahat ng bagay na pwedeng makapagan sa iyo, TV, cellphone, gadgets, ano man yan, lahat yan ay masama. Yung earthly goods, na maaaring makapaghulog sa isang puso. Ito yung ng poverty gospel. Magsasakripisyo ka para para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Magsasakripisyo ka para ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Iba doon. Very extreme. Ang ating tinuturo ng Panginoon, wala naman tinuturo ang Panginoon na ikaw ay manumpa ng paghihirap. Talaga mo yung sarili mo sa paghihirap. Wala naman tinuturo ang Bible. Sa katotohanan nga, tayo ay i-bless minsan ng Panginoon, di ba? Pagdating ng meron tayong pagsubok, minsan, pero minsan, i-bless tayo. Wala nang sinabi ng Panginoon, dapat buong buhay mo maghirap ka. Ay yung kanilang kinukuha kanilang verse dito yung yung mayamang lalaki doon sa Mateo chapter 19 verse 21, may lumapit sa kanyang mayamang lalaki. Bago, tinupad ko na po ang buong pagsal, dalang gawin ko. Benta mo ang ari-arian mo at pamahagi mo sa kahihirap. Ito yung kanilang mali yung kanilang context ito ay tinukoy ng Panginoon sa isang partikular na tao. May tao ito ay may bigay sa salapi, may bigay sa kayamanan. Sabi niya, para maligtas ka, iwanan niya mas iniibig mo, indot ka sa akin. Pero hindi inuutos tayo sa lahat sa atin yan na sinasabihin ng Diyos, ibenta mo yung bahay ng lupa mo, para ikaw ay magkaroon ng kayamanan sa langit, ibenta mo lahat ng bahay ng lupa mo. Pag tanong trabaho, sumunod ka sa akin, ganun. Walang sa lahat hindi sinasabi yun. Particular sa tao yun kasi yung kanyang maibigay siya sa kayamanan. Sinasabi lang ng Panginoon ko, ano mas mahalaga, kayamanan o yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Okay. Ang Bible lagi sinasabi sa atin na huwag kang maging maibigay sa salapi.
Oo naman yun. Huwag kang maging naibigin sa salapi. Oo naman yun. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, enjoy mo yung blessings na binigay sa iyo ng Diyos. Diba? Huwag kang maibigin sa salapi, ibig sabihin nun, huwag mo nang maghirap ka na palagi. Huwag mo nang enjoy lahat ng bagay patungkol sa salapi. Sinasabi naman din ng unang Timoteo 6:17, ibigay mo yung mga blessing ng Panginoon. Bigas ka ng Panginoon. Para sa Pablo, naranasan po ang mahirap, naranasan po ang ganito. Lahat ng yan, kaya kong gawin kay Kristo. Okay. Totoo na dapat tayo maging mapagkaloob. Pero ang ating pagkakaloob na tayo ay magdurusa na, maghihirap na, ay hindi yan biblikal. Dapat ka maging generous ka, mapagkaloob ka. Pero pag nagkaloob ka na, ikaw naman ay magdurusa yung pag-inag. Eh, hindi biblikal yun. Diba ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8, verse 30, hindi sa ibig kong kuminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, hindi upang matulungan ninyo ang isa't isa, balanse, hindi pagbibigay naubusan ka na. Diba? Dapat magtulungan, dapat balance. Hindi ibig sabihin na ikaw ay ibenta mo lahat ng ari-arian mo para ipagkaloob mo, dapat balanse. Kung mapapabayaan mo ng pamilya mo dapat balanse, dapat tulungan. Okay, siguro naunawaan natin. Yung panghuli, pang-apat, yung Islam-only gospel. Ang paniniwalang ito, ang Diyos ay pag-ibig lamang. Ang emphasis ito, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ang kanyang biyaya ay walang katapusan. Siya ay laging mapagpatawad. Totoo naman yun. Wala akong problema. Totoo sinasabi ng Bible yun. Totoo yun. Pero kung ituturo mo lang itungkol sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo ituturo na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay just naman din, makatarong nga, na ang Diyos din naman ay nagdidisiplina, nagagalit, nagpe-present ka ng Panginoon, ng Diyos na kulang. Pag-ibig ang Diyos, pero ang Diyos din naman ay nagdidisiplina. Diba? Mahal tayo ng Diyos na hindi, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi yung lahat ng kasalanan natin ay tatanggapin na lang ng Diyos. Okay lang yan, sige na, kumuha ka lang ng kasalanan. Ganun ba ang pagmamahal ng Diyos? Yung ba yung sinasabi ng Bible? Na okay lang, gumawa ka, magpakasaya ka dyan. Hindi gano'n ang sinasabi ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos na napakatindi yung pagmamahal niya sa atin, na siya na mismo ang nagbayad ng ating kasalanan. Yun ang totoo. Ebanghelyo. Ang pag-ibig na ito sa atin, laging mahal tayo ng Diyos. Ngunit, ang pagmamahal na ito ine-express niya saan? Iba't iba yung kanyang expression dito. Pwedeng disiplinahin ka ng Diyos para hindi ka magpatuloy sa kasalanan. Pwedeng ikaw ay pagkalooban ng Diyos ng trials para ikaw ay ma-break yung sarili mo. Diba? At matutunan mo yung talagang daan ng Panginoon. Totoo ang impyerno. Pagmamahal ng Diyos, wala na sa ating impyerno. Impyerno, may tao pupunta sa impyerno. Kung ikaw ay hindi kabilang doon sa nabayaran ng dugo ni Kristo. Ito yung mga napakadami ngayon ng Ebanghelyo na kung saan ay maraming mananampalatayaan akin dito sa Ebanghelyo. Mas marami sa mga born-again Christian ang ganito ang paniniwala. Hindi naman natin sinasabing ang Diyos ay hindi nagbibigay ng biyaya. Kapag biyaya ang Diyos, pero hindi yung extreme na tinuturo nila.
Hindi naman natin sinasabi na hindi mo na kinakailangan sumunod sa Diyos. Kailangan mo sumunod sa Diyos. Pero hindi yung extreme na tinuturo nila. Hindi natin sinasabi na ang Diyos ay hindi pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos, kaya nga niya binigay yung kanyang sarili eh. Para sa atin eh. Hindi natin sinasabi na huwag kang tumulong sa kapwa mo. Tumulong, magtulungan tayo. Pero dapat balanse. Diba? Balanse ang pagtulong natin. Kailangan, huwag mo rin pababayaan yung isa. Huwag pababayaan yung isa. Tulong-tulong. Tulong-tulong tayo sa lahat ng tao. Okay. Ito yung dapat natin. Ang sabi ni, apply din sa atin. Okay, ang sabi ni Juan, sa unang Juan, chapter 4, verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into this world. Okay. I-test daw natin lahat ng spirito. Okay. Kasi napakadami raw ng false prophet. Sa kanila, pag-testing ng spirito, kasi noon, gnostic ang naghahari. Ang laman ay makasalanan. Si Kristo ay hindi na siya naging laman, hindi siya naging tao. Sabi nga niya noon ay sasabing si Kristo ay hindi napangimong nasa laman. Siya ay anti-Kristo. Yun yung binabatid niyo. Iba naman yung battle natin eh. May mga taong ganyan ngayon sa labas, ganyan yung paniniwala. Okay. Pero sa loob natin, merong false teaching noon. Meron din false teaching ngayon. Bilang mga mananampalataya, ito yung tungkulin natin na maging maingat tayo. Maging maingat tayo. Sabi nga yung ating paniniwala sa Ebanghelyo, maging firm. Sigurado natin. Kasi maraming preaching ngayon na pag hindi ka patibay sa Ebanghelyo, paniniwala ka kasi sa ating grupo din naman eh. Diba? Ating grupo din naman. Ang sabi ni Pablo, sa Galatia 1:8, indeed, even if we or an angel from heaven preach a gospel to you contrary to that which we preach, that we preach to you, let him be accursed. Doon, dapat malinaw, contrary doon sa Ebanghelyo, ay pinangarap, tunay na Ebanghelyo, pakasumpain siya. Pag ang pangangaral ng tao ay, ang Ebanghelyo niya ay, manali ka kay Kristo, sumunod ka sa kauksan, contrary sa Ebanghelyo yun. Contrary yun. Hindi pa ba sapat yung ginawa ni Kristo, kinakailangan pag-uba para maligtas. Contrary sa Ebanghelyo. Ang katotohanan ng mensahe ay nakadepende kung ano yung nilalaman ng mensahe. Hindi ito nakadepende kung sino yung nagtuturo. Kahit ba yung nagtuturo sa iyo, presidente ng Pilipinas, o yung nagtuturo sa iyo ay pinakamataas na leader ng reliyon sa buong mundo. Kung mali naman yung kanyang Ebanghelyo, mali siya. Diba? Mali siya. Kaya sabi ni Pablo, kahit nga ako, ang hindi. Pakasumpain siya kung mali ang tinuturo niya, di ba? Kung mali ang tinuturo niya. Kaya nga, effective dito. Dapat maging maayos, malinaw yung Ebanghelyo sa atin na paulit-ulit natin naririnig. Kasi may tendency na tanggapin natin at maraming ng palataya na hindi niya pagkakaalam ng Ebanghelyo ay tinatanggap niya hanggang kung mga katuruan. Kahit tayo mga Kristiyano, minsan lumalayo tayo sa katuruan, tatanggap natin yung ibang Ebanghelyo na naghahari ngayon. Kasi maraming influensya sa ating kapanahonan, sa kanila noon, yung mga false teacher. Sa atin, kahit yung ating sinful nature,
tayo pagiging makasarili, gusto natin magkamit na magkamit. Kaya nararahuyo yung mga tao sa prosperity gospel. Marami kasi tao magaling magsalita pero wala sa Bible. Malayo sa Bible yung sinasabi. Nararahuyo ka. Kaya ang effective antidote yan, epektibo na para hindi ka ng false teaching. Dapat, ang ebanghelyo sa iyo ay nasa isip mo at nasa puso mo. Huwag mong bibitawan ang pares ni Pablo. Sa kahit anong sandali, hindi ko binibitawan yung katotohanan ng ebanghelyo, sabi niya. Dapat maunawaan natin ito ng totoo at tunay. Isang praktikal na tayo ay makaiwas. Ipang-aral mo yung tunay na ebanghelyo para lagi kang nare-remind, di ba? Ipang-aral mo yung tunay. Mag-involve ka sa pang-aral ng ebanghelyo. Lagi kang nare-remind ng tunay na ebanghelyo. Sa pagtatapos, sabi ni John MacArthur. This passage strikes a dead blow to the self-centered false gospel that are popular in contemporary Christianity. Passage daw nito, ay tutuko yung tamang katuruan ay pumapatay ito doon sa self-centered gospel. Ang gospel kasi ngayon, self-centered na yung false centered sa sarili. Ano matatanggap ko sa Diyos? Kaya kung hindi kung ano yung hindi yung dapat kong bigyan ng papurihan ng Diyos, di ba? Sabi ito, it needs no room for the gospel of piety. Wala raw itong silid sa ebanghelyo na ikay tanggap ka lang ng tanggap. Nang paniniwala sa Diyos ay para siyang isang dili. Kung saan ay pag may hinili ng mananampalataya, ay namin agad siya para ibigay yung wish. Ang mananampalataya, wala raw doon ang tunay na ebanghelyo. It closes the door to the gospel of health and wealth. Okay. Wala raw sarado dito sa tunay na ebanghelyo, ang ebanghelyo ng kalusugan at kayabanan na nagsasabi sa mga mananampalataya na ikaw ay magiging, pag naging mananampalataya ka, ikaw ay magiging habang buhay na prosperous at healthy. Hindi naman ganun talaga sa tunay. It undermines the gospel of self-esteem, self-love, and high self-image. Ito yung tao. Ito yung ebanghelyo na gusto ng tao. Pagiging makasarili. Pero ang tunay na ebanghelyo, hindi. Ang tunay na ebanghelyo, nakasentro ito sa ating Panginoon. Kaya nga bilang mga mananampalataya, kunin natin na panatilihin yung ebanghelyong totoo sa ating puso. Sabihin natin ito. Huwag tayo makikinig kahit anumang tao, sino man tao, kahit makapangyarihang tao, o taong mataas pinag-aralan, taong mataas ang tungkulin, pinakamataas na leader, kahit ang leader ng unit Christian, kung mali ang kanyang pinapangalan, pakikinggan. Kasi, kasama ka doon sa pumaligid sa Diyos. At tinanggap mo yung mali, tama. Yung gano'n ang gagawin. Pinagpala tayo ng Panginoon, kanyang mga salita.